Hey Sunshine! Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Aika at ako ang inyong magiging guro para sa Filipino Grade 1. Ready na ba kayo? So, tayo'y magsimula. Ang tatalakayin natin para sa Filipino ay ang pag-uugnay ng larawan sa salita at pagtukoy sa naiibang salita sa pangkat. So, ito ang magiging lesson natin para sa Filipino. So, ready na ba? Bago tayo magsimula sa ating discussion, ay may hinanda si teacher na isang maikling activity. Ready na ba? Okay. So, let's start. Ang sabi dito, suriin mabuti. So, susuriin natin yung mga iba't ibang larawan na nakalagay sa PowerPoint ni teacher. So, sa inyong palagay, ano kaya yung mga picture or larawan na nakikita nyo ngayon? Very good. Bola. Ano pa? Yes. Mangga, mansanas, at pakwan. Sa inyong palagay, ang mangga, pakwan at mansanas, anong uri sila? Very good. Sila ay uri ng mga prutas. Paano naman ang bola? Ano ang bola? Good job. Pag sinabi natin bola, ito ay isang gamit o ginagamit ng isang tao. So, next one, may tanong si teacher. Ano ang napansin ninyo sa mga larawan? Okay, very good. Merong mga prutas at gamit. So next, sa inyong palagay, may naiiba ba sa mga larawan na iyan? Yes, good job. Ano kaya yung naiiba sa apat na larawan na iyan? Good job. Ang naiiba ay ang bola. So, sa palagay ko, ready na tayo para magsimula sa ating lesson. So, let's start. Again, ang lesson natin ay ang pag-uugnay ng larawan sa salita at pagtukoy sa naiibang salita sa pangkat. Tayo magsisimula na. Sabi dito, pag-uugnay ng larawan sa salita ay ang pagkilala at pagtutugma ng isang larawan sa tamang pangalan o salita nito. Meaning to say, kung ano yung nasa larawan ay dapat tama ang ibibigay nating pangalan. Again, kung ano yung nasa larawan, dapat tamang pangalan o salita ang dapat nating ibigay sa kanya or tawagin sa larawan na ito. Halimbawa, ang nasa larawan ay ang aso. So, dahil aso siya, dapat ang salitang ibibigay natin sa larawang iyan ay aso. Sabi dito, kapag may larawan ng aso, dapat piliin ang salitang aso. Naintindihan ba? Good job. Next one. Next. Ito ay isang damit. So, nakikita nyo ang salitang may salungguhit ay ang damit. Sa tingin nyo, saan kaya ang damit sa tatlong larawan na iyan? Pusa ba? Upuan ba? O yung pangatlong larawan na damit? Saan kaya dyan? Una, pangalawa, o pangatlo? Very good. So, ang damit ay nasa pangatlong larawan. Very good. Next. Next naman ay ang pagtukoy sa naiibang salita sa pangkat. So, sinasabi dito, ang pagtukoy sa naiibang salita sa pangkat ay ang paghahanap ng salitang hindi kauri o hindi kapareho ng iba sa isang grupo ng salita. Kung yung isa kanina dapat natin bigyan ng tamang pangalan batay sa larawan, dito naman ay hahanapin natin yung salita na hindi kauri o hindi kapareho ng iba sa isang grupo ng salita. Naiintindihan po ba? Very good. Halimbawa,
Halimbawa dito, meron tayong saging, orange, at mesa. Sa tingin nyo, saan kaya dyan ang naiiba? Very good. Ang naiiba ay ang mesa. Kasi sa pangkat na ubas, saging at mesa ang naiiba dahil hindi ito prutas. Kasi 'di ba, ang saging at orange ay isang uri ng prutas. Tama ba? Very good. Kaya mesa ang tamang sagot dito dahil hindi ito uri ng anumang prutas. Next one. Now, dito, tukuyin mo nga kung ano ang hindi kabilang sa pangkat ng salita or ng larawan. Si teacher ba? Si doktor ba? O si estudyante? Sa tingin nyo, ano ang hindi pangkat, hindi o hindi kapareho sa isang pangkat? Anong tamang sagot? Very good. Ang tamang sagot ay ang pangatlong larawan na kung saan ay ang estudyante. Kasi estudyante ay hindi naman uri ng isang trabaho. Dahil si teacher, si doktor ay isang uri ng trabaho. Naiintindihan na po ba? May tanong ka? Wala na. So dahil wala na, magpo-proceed na tayo sa inihanda ni teacher na pagsasanay o maikling pagsusulit. Ready na ba kayo? Good job. Yan ang gusto ko. Laging handa. So let's start. Yan. So part 1. Ano ang pangalan ng nasa larawan? A. Isda. B. Bulaklak. C. Araw. What do you think? O sa tingin nyo, ano ang sagot? Ang tamang sagot. Very good. So let's see kung tama ang inyong sagot. Tamang sagot ay ang letter B, which is bulaklak. Very good. Next one. Ano ang pangalan ng nasa larawan? A. Hospital. B. Palengke. C. Simbahan. Ano ang tamang sagot? Yes, very good. Titingnan natin kung tama ang iyong sagot, ha? Okay. So, ang tamang sagot ay letter C, which is simbahan. Very good. Next one. Sa part 2, tutukuyin mo ang naiiba sa salita sa grupo. Okay? Again, tutukuyin mo kung ano yung naiiba sa grupo ng mga larawan. Sa tingin nyo, ano kaya yung tamang sagot? Alin daw dyan ang naiiba? Anong tamang sagot? Very good. Burger. Kasi ang kulay pula at dilaw ay isang uri ng kulay. Habang ang burger ay isang uri ng pagkain. Naiintindihan po ba? Nagigets po ba si Teacher Aika? Okay, very good. So next one. Pang-apat, alin ang naiibang salita o larawan sa grupo na ito? Ano kaya ang tamang sagot? Good job! Ang naiiba sa grupo na ito ay ang candy. Very good. Kasi si tigre at si leon ay uri ng hayop. Samantala, ang candy ay isang matamis na pagkain. Kaya ang naiiba ay ang candy. Very good. So last one. The last one. Alin ang naiibang salita sa grupo? Saan daw dyan ang hindi kabilang sa grupo ng mga larawan? Simbahan ba? Tsinelas ba? O sapatos? Tama.
Ang naiiba dyan ay ang simbahan. Dahil ang tsinelas at sapatos, ito ay isinusuot nating mga tao. Again, ang tsinelas at sapatos, ito ay ating mga sinusuot. Habang ang paaralan ay isang lugar na pinupuntahan ng mga tao o ng mga bata. Again, paaralan ay isang lugar. So, bago matapos ang klase natin, may tanong si teacher. Paano daw natin malalaman kung ang isang salita ay tumutugma sa larawan? Paano kaya? Anong sagot mo sa tanong ni teacher? Very good. Malalaman natin kung ang isang salita ay tumutugma sa larawan kapag tama ang ibibigay nating pangalan sa isang larawan. Okay? So number 2, last question. Bakit kaya naiiba ang ibang salita sa isang pangkat? Bakit kaya naiiba ang ibang salita sa isang pangkat? Ano kaya sa tingin niyo ang sagot? Very good. Naiiba sila dahil hindi sila magkapareho. Hindi magkapareho yung salita sa grupo ng larawan o sa grupo ng isang salita. Naiintindihan po ba si teacher? Marami po ba natutunan kay teacher? Okay. So, din lamang class. Salamat sa inyong pakikinig. Paalam!